Yan, it's already 3 o'clock kaya hello, beautiful business-minded people. Tanong ko, ito ba ang dialogue natin? Sinasabi ba natin na nag-try na ako mamiin ng Google Ads pero parang nasunog lang ang pera ko? O kaya mas malaki pa ang ginastos ko sa ads kaysa sa sales na nakuha ko? Yung iba naman ang sabi nila is, hindi ko alam mamiin kung bakit walang bumibili kahit na marami namang nag-click sa aking mga ads. Now, how many times have we said these words to ourselves? Tinitingnan ba natin ang mga successful businesses online, mga business people, business owners, at iniisip na imposible siguro para sa atin na magkaroon ng profitable na Google Ads? But what if I told you that most Google Ad failures, hindi yan dahil sa palpak ang Google Ad platform. Hindi yan totoo, no? It's not because the platform does not work. It's because of the costly mistakes that can easily be avoided. Kaya, welcome sa ating Facebook Live mga anak. And today is Tuesday. Kaya we have another episode of our Nego Show para sa ating Meet My Mentor series. And I'm so excited to have you all here today. Dami natin, ano? So if you are on Facebook, please feel free to share this live interview with your friends, okay? Ang link ay nasa ating chat box at nandito din sa Zoom at saka sa ating Facebook. Yan. No, paki-share naman to itong ating live dahil we will be able to, you can help us build actually a community of business-minded Pinoys na tulad natin. Okay, at dahil marami tayong mga first-timers, mga bagong viewers, I just want to ask permission to introduce myself. Ako po ay si Mami Negosyo. You can call me Mami N. My full name is Mirna Tam Natividad. I'm a retired business owner with more than 40 years of experience sa negosyo. Marami pong nagtatanong kaya kwento ko lang po ng konti na kami po ay naging franchisees ng Chowking for 18 long years, a licensee of STI College sa Zamboanga City for 28 years. Nagkaroon din po kami ng mga computer repair shops at broadband installation and may mga pension houses at jewelry stores na hanggang ngayon ay going strong pa rin in the island of Mindanao. Yan. So far na ipasa na po namin mag-asawa yung mga negosyo namin sa aming mga anak kaya nag-full-time author na po ako, business mentor and coach at ang aking mission ay makatulong sa mga Filipino business owners and couplepreneurs so that they can grow their businesses easier and faster. Okay? Ang dami ko pong mga hard-earned lessons kaya gusto ko pong i-share ito sa inyo lalo na when it comes to how to handle employees, how to grow your team. No, para hindi nyo napagdaanan yung mga struggles na mga pinagdaanan ko. Marami po tayong mga free resources sa ating starter kit. Kaya kung interesado po tayo, paki-visit po maminegosyo.com. Yan po ang aking website, ang ating website, maminegosyo.com at may mga freebies po dyan. Join us now and so that you'll be able to learn more from me. Aside of course from the other videos, mga videos natin sa social media. Help us also go toward 1 million followers sa Facebook. Malapit na po. Okay, so today we are going to be talking about the biggest Google ad mistakes that kill your profits, no? Ang guest natin, alam nyo, konting kwento lang, again, napakasimple po niya, napaka low key, kala ninyo ordinaryong tao lang dahil siya ay napaka-humble. Pero alam nyo ba, behind that quiet demeanor, siya ay isang napakagaling na Google Ads expert. Even long before the pandemic, no, more than 10 years, 16 years na yata, no, gumagawa na siya ng mga Google Ads na nakakatulong sa mga clients niya from all over the world. At dahil sa malaki ang mga kinikita ng mga agency owners na tulad niya who have foreign clients, hindi ako lumalapit, hindi ako nagpapatulong sa kanya kasi alam kong hindi ko naman siya afford. Pero one day, talagang kinapalan ko na yung mukha ko and sabi ko sa kanya, tulungan mo naman kami yung aming jewelry store sa Google Ads. And dito ko nalaman na hindi lang pala foreign market ang kanyang gustong tulungan. Lalo na gusto niyang tulungan ang ating mga local na MSMEs. Tayo yun. At ang laking tuwa ko nang pumayag siya na maging guest natin ngayon.
gumagawa din pala siya ng course na balitaan ko. Meron na siyang course na ginagawa para lang sa mga Pinoy. No? Gusto talaga niyang makatulong sa mga Pinoy business owners na tulad natin. Kaya, without further ado, allow me to welcome my amazing team leader ko sa Tribe ito. No? Tribe is the organization to which we both belong. Siya yung aking team leader. At siya din ang aking Google Ad mentor. Let's welcome Charles Christian Lico. Yan. Hi, Mami, and good afternoon, everyone. Happy and I'm very happy to be here. Yan. Nako, mas happy kami and thank you so much for joining us today. Yan. No? So, Tiela, I'm going to ask you some questions first, tapos we will get questions sa ating mga viewers sa Zoom at sa Facebook. Is that okay? Yes. Yeah. And ang ating show will only be for 1 hour, pero kung minsan, most of the time actually, dahil sa dami ng questions from our audience, we tend to go overtime. Kaya until what time ba kayo pwedeng mag-answer ng questions? Anytime naman for you, Mami, and syempre, kahit mag-isip. Yan. So, okay lang hanggang mamayang gabi. May isa pa mamayang gabi ka, Mami. Pahinga ka muna. Okay, sige. So, yan, narinig ninyo, mabait talaga yung aking TL, yung aking special guest na mentor natin sa Google Ads. So, our dear viewers, pag meron kayong mga questions na biglang maisip, pakitype ka agad sa ating chat box para hindi natin makalimutan. Huwag tayong mahihiya dahil babalikan natin ang mga questions mamaya. Okay? Alright. So, umpisahan ko na. No? So, TL Charles, tell us briefly how you started sa Google Ads. 2008 pa pala. Paano mo naisipang pasukan itong field na to? Yung 2008, I was helping my brother's motorcycle parts business. We're trying to get parang franchisees or para sa business niya. So, I was thinking of ways to advertise his business. So, I tried yung mga typical flyers, mga ganon. So, wala nangyari. Tapos nag-try rin kami ng local cable ad na parang nag-run lang siya ng 1 minute tapos kumastos ka na ng 10,000 or 15,000. So, tapos may nag-inquire pero mali lang para lang yung inquiry. So, parang na-frustrate ako sa mga traditional ways of advertising. So, doon ako nag-explore at na-stumble upon yung Google Ads. And I was surprised nga. Siyempre initially, lahat naman pa nag-start magkakamali ka, gano'n. And I was surprised na we're getting quality leads, both local and abroad. And yun nga, marami kami nakuhang clients using Google Ads yun. Yan. So, dahil sa frustration, kuminsan pag frustrated pala tayo is, ang ibig sabihin nun is, meron talaga tayong pwedeng ibang ma-explore. So, after 16 years of running Google Ads mula nung you tried it with helping your brother, so ano yung pinaka-expensive mistake na nakita mo sa ating mga business owners na paulit-ulit nilang ginagawa tungkol sa Google Ads? Marami talagang mistakes na ginagawa, but yung mga common talaga na like pinaka-common is yung hindi nila ini-install ang conversion tracking. So, ano yung conversion tracking? Meaning, anong click ang naging lead? Anong click ang nag-inquire sa form nyo? Anong click ang tumawag sa inyo? Yun. So, basically, ang conversion tracking is telling Google kung anong mas importanteng action ang gusto nyo from sa users na pumunta sa website nyo. Yun yung isa sa pinaka-common kasi parang akala nila na nasanay kasi yung iba sa Facebook mas konti in a sense ang setup versus sa Google yun, kailangan mo ng website, kailangan mo install yung conversion tracking. So in a sense, for me, in general, mas technical lang Google Ads. So yung conversion tracking, hindi nila nalalagay. So parang in a sense, you're running ads, but in a sense, you're running blind. Yun yung isa sa mga pinaka-common mistakes. Wow, ngayon ko lang nga narinig yung conversion tracking na yan. Ang Google pala, kailangan nila ng feedback from us na alin yung nagustuhan natin, alin yung nag-click para malaman nila kung paano ma-improve yung mga ads na gagawin natin in the future or paano nila ipapakita. No? Tama ba? Yeah, parang in a sense, Mami, and pinapakita mo na itong user na to, mas importante yung action na tinake niya. Mas qualified siya in a sense.
Kasi in a sense, si Google parang sinasabi, kailangan siyang ibigyan ng feedback kasi wala siyang pake kung anong lead ang ipapadala, ibibigay niya sa'yo. So, kailangan mo in a sense na sabihin kay Google na itong lead na to, mas qualified to. Kasi may times na yung mga tao nag-start ng Google Ads, ang ginagamit nilang parang bidding strategy is tinatawag nating maximize conversions. Meaning, papadalan ka ni Google ng pinakamaraming conversions or leads na gusto mo. Pero, pag ginawa mo yun initially at hindi mo ginamit ang conversion tracking, papadalan ka niya ng pinakamaraming leads, pero spam leads. So, for example, may client kami before na parang sinasabi namin na ayusin muna natin yung tracking natin o yung conversion tracking, lalo na yung offline tracking. Pero sabi hindi, gusto ko ng maraming leads. Gawin natin to. So yun nga, nagdoble yung leads namin. Siguro halos 2x, 3x ang leads namin. Pero sa clinic niya, 0 yung appointment. So, kung baga, mga walang kwentang leads. Walang kwenta. Yeah, walang kwentang leads ang na-attract ni Google. Kaya kailangan natin siyang turuan kung alin ang okay na leads at kung alin ang hindi. No? At maraming business owners na tulad ko na hindi ako aware dyan sa conversion tracking. No? So I hope those who are watching no, na nakikita ninyo na meron pala tayong dapat na malaman tungkol sa conversion tracking when it comes to Google Ads. Na walang ganyan si Facebook. Ano? Meron rin naman siya mami, pero parang in a sense, mas technical siguro i-set up. Kasi ang Google Ads, you can run, mas maganda talaga na may website ka before running Google Ads. So, in a sense kasi sa Meta or sa Facebook, pwede ka mag-run ng campaign using Messenger, i-drive mo yung traffic sa Messenger. Yun yung isa sa differences nila. Okay, got it. So, eto no, ang daming mga, pag sinabi kasing Google Ads, allergic ang mga business owners eh. Parating sabi nila, ay, ayoko yan, di ko maintindihan yan. Pero yung iba, talagang nilalakasan ng loob nila, sineset up nila yung first Google Ad campaign, tapos, ang daming, bigla na lang silang tumataya sa Google Ads, kaya lang they lose money quickly. So usually, sa mga gano'n, no mga first few days ng pag-run ng Google Ads, anong mga nangyayari doon? Ba't kaya nalulugi yung mga advertisers sa Google Ads? Ano yung mga pagkakamali nila? Sige, medyo marami itong mamiin pero discuss natin thoroughly. Yung, like kanina yung sinabi ko, yung conversion tracking. Una, hindi nila ini-install properly yon. And tip lang rin, meron si Google Ads na tinatawag nilang tag implementation team. So kung hindi kayo technical, pwede kayo mag-schedule ng appointment sa support nila. And pag nag-schedule ka ng appointment, i-go through ka ng support para i-figure out yung tracking for you. So, yun, malaking tulong yun. Kasi libre lang yun. Hindi so, nosebleed na makipag-usap sa kanila. Hindi naman. Mostly, dati kasi mas marami Philippine support, but ngayon mostly from India ang support nila. Yun. But yung iba kasi trying to configure it by themselves when you can ask Google to help you. Yun. Most naman ng accounts eligible to get this support as long as you're spending. So, yan yung isa sa mga kaya hindi nagiging profitable. Next naman na naisip ko is yung offer nila hindi pa ready. Like in any platform, once na yung offer mo, hindi pa siya irresistible offer, tapos nag-ads ka lang. It's just like you're running ads and bleeding money. So, yun yung offer talaga, kailangan maayos na. And once na maayos na rin yung offer nyo, tingin nyo na talagang irresistible na siya, then it's the right time to run ads. Wow. Hindi pala basta-basta mag-o-offer at mag-run ng ads, no? Kailangan good quality din yung ating offer. Kung ano yung pag-present natin sa binibenta natin, kailangan pag nabasa ng mga tao, hindi na sila aatras, talagang aabante na at bibili ka agad. So, hindi na pala ito based on the platform, kundi yung sarili nating offer or sarili nating ads dapat maayos. Tama ba, TL? And in a sense, it boils back to your business pa rin naman. Is your business offer good enough rin ba talaga? Okay. Yun. So, meron muna tayong question dito kaagad no, sa Facebook. Si Chris Rojas nagtatanong, for a startup business daw, alin ang better, Google Ads or Meta Ads? How do you compare the two? It's highly debatable. Pero syempre may bias tayo sa Google Ads. Yun. In a sense, Google Ads search yung
when someone searches for your product inside Google, I'll give an example. So for example, someone searches for dentist near me. That's a very high intent. Naghahanap ako ng dentist. Naghahanap rin ako ng dentist na malapit sa akin. So it has a very high intent and it's a very warm audience. Versus someone in Meta, hindi naman ako pupunta sa Meta in general to find a dentist. So that's a difference in general. Yung in general, mas mataas ang intent ng Google Ads, lalo na if it's someone searching. On the other hand, tinuturo ko naman sa iba, if there are not enough people searching for your product, it's better to start with Meta. I'll give an example. Siguro 10 or 20 years ago, hindi ka mag-search ng glutathione. So, hindi pa siya kilala. So, wala mag-search yun 20 years ago. So, 20 years ago, I would advise you go to Meta since andun yung audience mo. Kasi wala nag-search for that inside Google Ads. Yeah, oo. Yung pala, no, ang issue pala is intent. Totoo yun. Pag masakit na yung ngipin ko, talagang Google na yung pupuntahan ko. At pag tinanong ko siya, sino yung best dentist na malapit sa akin, sasagutin niya ako. Kaya pag may Google Ad, nauna siya. Nauna yung dentist. So, again, tama pala, no? So, walang absolute na answer which is better, Google Ads or Meta Ads. Depende sa ating negosyo kung marami bang naghahanap or walang naghahanap doon. Tama ba, TL? Tama ba, TL? Pero, in general, mas maganda talaga ang ROI in a sense sa Google Ads dahil mas mataas talaga ang intent. Yun. Okay. Intent always beats yung someone just browsing. Inside social. We're going to social channels in a sense to relax, to browse, to check yung feed. That's the intent there. Versus someone going to Google na, for example, I'm looking for a business consultant. Yung kanina example ko, I'm looking for a dentist. Yun. Yeah. Parang kung nagbabrowse-browse lang naman ako, parang, meron dentist na ganun ang pangalan. Okay, wala siyang pakialam dire-diretso. So, chances are, nakita niya yung ad, pero hindi niya bibilhin. Hindi siya pupunta dun sa dentista. Samantalang kung nasa Google, naghahanap talaga siya. Yan, that's very nice. No? And you talked about ROI, TL Charles, no? So, nagtanong dito sa Facebook, si Lan Janda, sabi niya, mahal ba daw ang Google Ads? Yan ang common question na sinasabi nila na mas mahal ang Google Ads. In general, yes, mas mataas ang cost per click niya. Pero ang bigger question kasi is, I'll just give an example siguro. Sa US, there are cost per click na umaabot ng mga $100. Per click pa lang yun. So that's around 5,000 pesos. So that's a lawyer niche. So magtataka kayo, bakit nag-pay ang isang business owner to get just one click, hindi pa siya legal, just one click, just to get that click and pay ganung kataas na $100. So it means na profitable talaga yung click na yun or yung niche na yun. Ibig sabihin kasi Google Ads is an auction. What do you mean by auction? Mas maraming nagbibid o mas maraming nag-enter sa auction, mas tumataas ang cost per click niya. And when tumataas ang cost per click, sabihin, tumataas nga yung competition. And bakit naman tumataas rin ang competition? Ibig sabihin, profitable yun. Kasi bakit naman ka mag-invest ng mataas na cost per click kung hindi rin naman bumabalik sa negosyo mo? Yun. But that's a very extreme case kasi lawyer niche, siguro mataas talaga ang isang case makuha, isang case malaki. Yun. So, I would also advise na kung how much you are willing to invest sa Google Ads, yun will also depends on how much your average order value. How much is one client or one customer worth to you. So, but in general, for local businesses, kasi I would advise around up to more than 10,000 per month. That's per month. Yun. Hindi naman pala kalakihan kung 10,000 per month kasi marami rin gumagastos sa Facebook ads ng ganung halaga. Yes. Diba? But I think mas mababa lang ang minimum daily budget ng Meta. So, 500 lang yata or 300 ba? I think less pa, Mami. Okay. So, all right. So, marami ka nang natutulungan na negosyante, no, to turn their ads around, mga mali ang pasok sa ad, tapos nung tinulungan mo tulad namin na naging mas maayos. So, can you share a story about a client para mas concrete lang sa amin na ang isang client na nalulugi sa kanyang ads tapos tinulungan mo siyang ayusin yung kanyang biggest mistake?
Sige. I can't name the client kasi may NDA kami. Pero isa siyang famous na car brand, Chinese car brand. And when they came to us, they were frustrated with the past agency na nag-handle ng Google Ads. Tapos yung dumating sila sa amin, nagulat sila na, meron palang ganyan, meron palang ganyan. Nagulat sila na inaalam namin talaga yung negosyo nila. Kung ilan yung pumunta sa website, ilan yung pumunta sa nag-inquire, ilan yung nag-chat, at ilan doon ang pumunta sa dealership, at ilan doon sa dealership ang bumuli. At before that, ilan doon pumunta sa dealership, nag-test drive at bumuli. So parang inaalam talaga namin lahat. So inayos namin, like kanina yung example ko, inayos namin yung conversion tracking nila. So nakikita namin kung ano yung lead at ano yung lead na nagiging sale. So, nagulat sila na inaalam namin yung sales process. Kasi in a sense, Google Ads pa rin will bring you, for example, sa local businesses, will bring you leads pa rin. Pero if those leads are not in a sense nurtured, walang sumasagot agad, ganon, wala rin mangyayari. So, dito sa client ito, inayos namin lahat ng tracking, inayos namin yung landing page nila, which is yung website nila, inayos namin na para pakita yung mga social proof, ganyan. So, based sa mga conversion rate optimization principles, inayos namin yung page para magmukhang trustworthy. And next na ginawa namin is yun, once naayos yung tracking, before kasi nung last na humawak na agency nila is nag-start with puro YouTube ads. And YouTube ads is in a sense top of the funnel. So ano ba tinatawag nilang top of the funnel? Usually yun yung mga cold na audience. So hindi pa siya in a sense naghahanap ng produkto nila. So, ang ginawa namin, nag-focus kami, sinabi ko na, let's not focus on YouTube ads, let's focus on Google Ads search. So, doon na naghahanap sa brand nyo, doon naghahanap sa dealership, doon naghahanap sa, for example, electric car, naghahanap na ng electric car dealer, electric car near me. So, doon kami nag-focus sa campaigns na yon. So, just by doing yung two things na yon, back to basics, inayos conversion tracking, inayos namin yung landing page nila, yung sales process, yun. I think 1 month pa lang yun, nakabenta kami ng car agad. Yun. Yan, galing. No, so, what I'm learning from UTL is kapag pala kinuha yung agency ninyo, hindi lang Google Ad ang inaayos, kundi yung buong strategy. Correct. Paanong papasok ang Google Ads doon sa buong selling process nila, buong marketing process nila hanggang sa makabenta sila. And you track it para makita mo kung nagwo-work o hindi yung Google Ad. Tama? Yeah, kasi before, parang dati kasi siguro mga isa sa rin sa mistake na idadagdag ko na nangyari before is dati nagpapadala kami ng leads sa mga clients namin. Sabi namin, ang dami naming leads, ang baba ng cost per lead natin. Pero hindi namin tinatanong kung ano nangyari sa lead na yon. Nangyayari, sinasabi nila, hindi effective yung leads nyo, ganun. Wala nangyayari, ganun. So, we go beyond na, in a sense, Google Ads. Kasi, in a sense, anong kwenta nga rin ng lead kung hindi nga rin siya naging sale, ganun. May mga instances rin kami na kaya pala hindi okay yung lead kasi hindi agad pina-follow up ng sales pala. Ganon. So, we try to understand in a sense from the lead to sales process para makita namin kung saan ba may issue. Is it a Google Ads issue ba or is it a sales issue? Yun. Yeah. Kasi kung minsan yung Google Ad ang bine-blame, hindi effective. Parang sayang lang, binayaran namin kayo ng magkano. Yung pala, sila yung hindi nakakapag-capture ng mga leads at naalagaan. Yeah. So gumagawa kami, tip ko rin. So kami, pag nag-run kami ng Google Ads at may sales team, nagagawa kami ng inquiry on our own, ng team ko. So nag-i-inquire kami sa kanila. Tapos titingnan namin kano kabilis sila magre-respond doon. Or kung tatawagan ba kami. Ganun. Parang, parang nag-audit nga, nag-audit kayo. Parang pag halimbawa sinabi nila na hindi effective yung leads, paano hindi effective leads? Halimbawa may nag-inquire kami, tinawagan nyo kami after a day or 2. So, yung is cold, naging cold na. Yan. So, kapag kayo yung nag-check ng mga ganon, let's say merong Google Ad account na nag-fail, ano yung mga red flag na tinitingnan ninyo, ang hinahanap ninyo, para makita ninyo, para masabi nyo na, kaya pala kayo nalulugi sa inyong ads. Ano yung hahanapin? First, it boils down sa business numbers nyo. So, kailangan talaga tingnan kung how much are you willing to pay
cost per lead. And lalabas naman sa Google Ads yun eh. Kung halimbawa ang nakukuha mong cost per lead is 1,000 sa Google Ads, tapos ang product mo rin 1,000 more or less. So in a sense, parang mag-break even ka lang. Ano? So, yun yung isa. And next, sa Google Ads account nga, dapat talaga mag-focus ka kasi dahil ang Google, most people think na ang Google, search. Pero may YouTube siya, may image ads siya, may demand gen siya, may Gmail siya. But, yun nga, of all the channels, always start with search. Kung nakita namin ng isang campaign, isang account na hindi agad nag-start sa search, it means hindi mo kinakapitalize talaga yung pinaka-warm na audience mo, which is yung nasa search. Kasi yun nga yung pinaka-highest intent. And next rin naman is akala ng iba is search and forget it ang Google Ads yun. So, pag nakita namin sa isang change history, like may inaudit kaming client before na chinek namin yung change history, 1 year hindi ginagalaw ng agency nila yung account nila. So, meaning wala nangyayari. Sinetap, kinalimutan 1 year, ganun. Walang nangyari. Ganun. So, tip ko rin pala, kung may agency na mahawak sa inyo, hanapin nyo yung change history. Tapos makikita nyo kung may ginagawa ba sila o hindi. Kasi whether most platforms, whether Google, Meta, kailangan, or TikTok, ino-optimize nyo siya dapat yun, constantly. And isa pa na nakita namin dahil sa Google Ads na hindi ino-optimize, pag naglagay ka kasi ng keywords inside Google Ads, binibigay ni Google lahat ng variations. So, sabihin, pag nasa Philippines ka, sa example ko kanina, pag nilagay mo na Dentist Manila, si Google bibigay niya lahat ng variations na pwede. So, pwedeng lumabas dito Dentist India, Dentist UK. So, kami tinatanggal namin lahat ng keywords na yun na hindi relevant. So, kailangan iti-trim down mo o tatanggalin mo yung mga keywords na hindi related. Kung halimbawa, halimbawa, dentist ka, tapos sa Quezon City ka based, so, tatanggalin mo yung locations na like Zamboanga, Mindanao, Surigao, ganun. So, you only bid for keywords na talagang related doon sa service mo. Yan. Yeah, since you're talking about keywords, no, merong question si RG dito sa Zoom. Sabi niya, Google Ads versus SEO. Can SEO beat Google Ads na hindi maganda ang setup? Hindi ko maintindihan tong question na to, pero maybe this makes sense to you. Totally both different platforms. Different in a sense, different traffic. Both sa SEO kasi organic, Google Ads is the paid side. But both are complementary. What would I suggest kasi initially, sa SEO, mas matagal siya in a sense to rank. If you want results immediately, I would suggest na Google Ads. And yung sinasabi mo sa results, hindi siya pwede in a sense i-compare directly kasi totally different siya. Pero kung gusto mo ng mabilisan, I would suggest Google Ads agad. Yun, kasi it's a pay-per-click platform. I-increase mo lang yung budget mo, mas bibigyan ka ni Google ng more traffic. At saka kung nauna ka doon, kung ikaw yung nauna sa search, chances are, mas una kang makiklik kesa yung hihintayin mo pang mag-rank ka because of SEO. In general, mas mataas ang first 3 in general sponsor, tapos sa baba yung organic. So, mas pina-prioritize ni Google ang Google Ads kasi doon sila nag-make ng money. So, organic, free lang naman yun eh. Okay, thank you TL. Ito naman, sa Facebook pa rin, si Chris Rojas pa rin, nagpasalamat siya sa sagot mo kanina. Sabi niya, sa Google daw, tama ba if you have the most number of reviews, ikaw ang top search? Sa Google Maps yun, hindi siya connected sa Google Ads, pero sasagutin ko rin. I think factor... Google Maps yun, hindi pala sa ads. Okay. Google Maps or Google Reviews na sinasabi mo, I think factor rin ang mas maraming reviews. Pero one thing that I'm sure is, mas marami kang reviews, mas mataas yung conversion rate mo. Meaning, tumataas ang trust factor mo. The more reviews in general, you'll get more leads or sales. Okay. Good. So it really helps for us to solicit reviews, no? Magtanong tayo sa ating mga Okay, so like ngayon, kung meron kayong natututunan, kung merong value itong ginagawa namin dito sa ating Facebook Live, pakibigyan naman kami ng magandang review sa ating Facebook page na Mami Negosyo, Your Mami Negosyo, where you are watching from right now. Okay, para makakatulong siya. Anyway, itong
Si CRB Pat Sanchez, may tanong siya, sabi niya, effective din ba ang Google Ads sa real estate daw? Can you talk about that, TL? Yes, as long as yung sinabi ko kanina, they can search for that. For example, nagbebenta kayo ng condo in Pasig. As long as maraming nag-search ng, nabawa, nag-search condo, 2-bedroom condo, Pasig for sale. Mataas ang intent yun. So, kung maraming nag-search yun, effective yun sigurado. And second rin is kung meron ka rin enough reviews rin din. Kasi meron mga ibang sales na, kasi real estate is a high ticket. Most people will not buy immediately. So, in a sense, kung maganda yung may mga reviews ka from your past clients, may website ka, may professional, may mga video testimonials ka from your past clients, then yan, makakatulong yun. Yan. No? So, oo, nakakatulong. Kasi ako rin, nung last time, naghanap ako ng condo, sasabihin ko, 2-bedroom condo in anong area. Siyempre, pag search mo, hindi ko siya makikita sa ads ng Facebook o ng Meta. Pero sa Google, doon ako maghahanap talaga. Talagang yung sinasabi mong warm audience. Tapos tip ko rin sa nagtanong kanina, kung meron marami rin nag-search ng brand ng condo, for example, Ayala something, Ayala ganon, for sale, ganyan. You can capture those brand na, kasi ang usually ganito yung sa Google Ads na i-discuss ko lang din quickly. When someone searches, for example, a 2-bedroom condo, that's a general search na tinatawag namin. Then when someone, nakita ko na may 2-bedroom condo, tapos nakita ko, ito pala yung Ayala something na project. Sa search ko naman yung brand name niya. And when na-search ko naman yung brand name niya, pababa na yung funnel, na-search ko naman yung reviews about that condo. Marami na bang bumibilid doon. So, pababa yung funnel na nag-search, mas kumukonti naman yung search volume. So, kung nagtitipid kayo sa budget, start with sa brand searches na. Kasi sa real estate na, hinahanap na yung, yung brand na condo na yun. Dagdagan niya ng for sale. Kasi when nag-start kayo sa general search na 2-bedroom condo for sale, hindi mo pa alam kung anong brand ng condo ang gusto niya. Ayala ba? SM ba? DMCI ba? Ganon. Yun. So, again, no, nakakatulong talaga kapag nagse-search yung mga tao tungkol sa ating negosyo. Kaya, Google Ads will work for that. Okay. So, CRB says, thank you daw for the reply. Now, ito, ang question ko na next. How can business owners tell kung yung kanilang mga Google Ads ay talagang kumikita or kinakain lang yung budget nila? Yun, kailangan naka-install talaga yung conversion tracking. Kung profitable ba, how much you are getting cost per lead. Hindi ko pala na-discuss, pero sa e-commerce naman, yung cost per sale nyo, how much you are getting cost per sale. In general, we advise businesses to have a 2 to 3 return on ad spend. So, ano yung return on ad spend? Meaning, gumastos kayo ng halimbawa ng 10,000, bumalik sa inyo ng 30,000 in revenue. So, that's a 3x na return on ad spend. Yun ang hinahabol namin na return on ad spend initially. Bakit 2 to 3? Kasi may binabayaran ka pang operating expenses, may binabayaran ka pang advertising budget kay Google, and kung may agency pa kayong binabayaran, so yun, may additional expense pa yun. So, 2 to 3. But there are rare cases before na may client kami na US na hinahabol lang namin is 1 return on ad spend or 1.5. Bakit naman? Bakit siya magpapalugi o break even? Kasi yung product naman niya is binibili weekly, monthly, may recurring siya. So yun ang tinatawag namin na may lifetime value, na mataas yung lifetime value of a customer. So willing siya malugi sa front end niya kasi nababawi niya sa recurring naman. So in a sense, it still goes back to the basics na kailangan nyo alam nyo yung model ng business nyo. May recurring ka ba? Are you willing to lose money initially? Ganon. Mataas ba yung average order value mo? Ganon. Kasi pag hindi, I would suggest to go back to your business go back to the basics. Ganon. Before running any ads. Ganon. Kasi kung hindi, kakainin lang yung budget nyo talaga. Yeah. So, parang ang sinabi mo is, limbawa ay gusto kong magbenta ng something na 3,000 pesos. Kailangan ang budget ko sa Google Ad ay 1,000. Para at least, ang kikitain pala sa product ko ay 3,000. Ang budget ko ay pinakamataas na 1,000 lang. 1/3 of it, right? If it is a one-time purchase. Kasi hindi,
Kung hindi, malulugi lang, mauubos lang yung pera ko sa pagra-run ng ads. Pero meron naman times na meron akong mga products na halimbawa, gatas ng baby, kahit na sa first one, malugi ka sa first advertisement mo, pareho lang o mas mahal pa yung binayad mo sa Google kaysa doon sa kikitain mo doon sa gatas ng baby. Pero sunod-sunod naman yun, buwan-buwan, kikita ka na doon. So, okay lang yun, no? Yung first time na nalugi ka dahil napunta sa marketing expense. Sana may natutunan kayo, ha? Tama, TL? So, importante talaga yun nga yung tinatawag nilang yung return on ad spend. Kailangan yung, once na maayos yung conversion tracking nyo, or pwede rin yung i-track, kasi yung iba naman lead gen, like mga local businesses, so kailangan yung i-track magkano ang total sales nyo at magkano yung kinastos nyo sa Google Ads. Yun. So, yun naman basically yun, return on ad spend. So, isa sa mga pinaka-importanting metric na kailangan yung tingnan talaga or i-configure. Okay. Kung ako ay isang small business owner, bakit ako mag-i-invest sa Google Ads rather than just relying on social media marketing? Marketing yung pa-post-post, yung pa-content-content, yan. O kaya magme-meta-meta ads or TikTok ads. Bakit Google? Siguro yun nga, balik tayo sa intent. Yan, ang favorite word na, intent. Pinakamataas yung intent sa Google Ads and mostly measurable siya. So, and sabihin nga, pag may nag-search siya ng product nyo, sabihin may naghahanap na sila and may demand na talaga. Yun lang nga, kaya lang maraming hindi nag-start sa Google Ads kasi in a sense, mas hindi siya ganun ka-easy to start versus Meta na lahat ng tao kasi may Facebook page, may Facebook profile, and you can easily use yung platform versus Google Ads, yun nga, hindi siya ganun ka, in a sense, sikat dito. But yung, on the other hand, yung good news naman, from our experience talaga sa local content pag gumagamit, when sa foreign baliktad naman, mas maraming gumagamit na ng Google Ads talaga. Kasi alam nila kano ka-effective, kano kataas yung ROI or yung return on ad spend. So for sa local businesses, lalo kung local kayo, take advantage kasi hindi pa lahat ng business nasa Google. Kaya pa hindi umaabot na ganun kataas yung mga cost per click natin dito. Yun. So parang sa Meta kasi, kaya nga rin tumataas rin kasi mas marami na lahat ng tao sa Meta nag-advertise in general. So, take advantage yun na yung Google Ads. So, parang ang nagigets ko sa iyo, TL, is mas murang mag-advertise sa Google Ads dito sa Pilipinas kaysa sa abroad? Dahil konti pa lang? Konti pa yung competition in general. O konti pa lang ang competition, kaya kapag sa bidding, mas mababa ang presyo. Mas mura dito sa Pilipinas kaysa yung Google Ads abroad. Yeah, sa Google Ads abroad, very competitive na. Alam nila kano ka-important na yung Google Ads. So, yan, no? Kasi wala pang masyadong nakakaalam tungkol sa Google Ads, no? Kala natin napakamahal, hindi natin alam kung paano i-set up correctly, wala namang tutulong sa atin. So, now that you have my mentor, si TL Charles, so you know that merong makakatulong. At meron siyang inaayos actually na course, hindi pa lang natatapos because you can learn from him. Okay? So, sabi ni Hans Gregorio, kailangan daw ng website. Importante daw na merong website. Tama po ba? Correct. Yeah. In a sense, hindi naman talaga siya requirement ng website. Pero yun nga, kung wala kang website, hindi mo ma-install yung conversion tracking na sinasabi ko kanina. Yan. Kasi pwede namang diretso na lang, Pwede naman diretso na lang pag nag-Google ad ka, wala kang website. Sasabihin na lang o tawagan mo tong si Mami N, ganito ang numbers. Kahit yung iba gamit yung Facebook page nila. Google Ads, pag kinlik mo sa Facebook page. Pero yun nga, hindi mo naman ma-install yung Google Ads conversion tracking. Kaya hindi naman siya, hindi siya practical, kumbaga. Mas advisable kung meron tayong website para makikita natin kung ano yung nagwo-work, ano yung hindi. Correct. And maraming murang page builders na pwede yung gamitin. May mga free rin na pwede yung gamitin na like Wix, ganon, or pwede kayo bumili ng WordPress na team. Yun. Kailangan nyo rin talaga mag-invest rin sa website talaga. Okay. Ito naman, may question tayo. So actually, end na yun ng questions ko, TL Charles, no? So ito ang titingnan na natin ngayon ang mga questions natin dito from Facebook. Joe Ed Tongco Lopez, sabi niya, how can Google Apps help
those small businesses, lalo na most sa mga end users dito sa PH na does not normally use Google. Tama ba yun? Yung kanyang assumption na mostly mga end user hindi gumagamit ng Google? I think most naman talaga gumagamit ng Google. Yun. I think babalik dun sa sinabi ko kanina. Are there enough people searching for your product or service? So, ang tip ko na rin is you can go sa Google Ads Keyword Planner inside Google Ads and check if there are enough people searching for your product or service. Oo, kaya parang sinasabi mo na hindi lahat ang Google Ads ay hindi para sa lahat. So, kailangan merong enough people searching for whatever it is that you are selling, whether product or service. Yes. No. Yun. Tama, mami. Okay. Alright. So, do we have other questions? Sabi nila, Janda or Handa, good news daw, no? Count us in sa course niyo. So, may naghihintay sa course mo, TL. So, sino pang question? Come on, send us your questions kasi sayang tong opportunity na to. Another rin tip, Mami N, na most of the time, meron si Google Ads na if you're a new advertiser, they will match your budgets. For example, if you spend 10,000 sa first month, they will match that 10,000 in free ad spend sa next month mo. Galing, no? So, talagang nag-encourage si Google. Actually, last year, TL, meron akong natanggap na email kay Google. Sabi niya, 10,000. Binigyan ako ng 10,000 na para gamitin ko daw sa Google Ad. Natakot naman ako kasi hindi naman ako marunong mag-Google Ad. Hindi pa yata kita kilala noon last time. Sayang, no? Sana nagamit natin. So, okay. What else? Parang wala na, no? Wala na tayong mga questions. Okay. So, ang dami daw naming learning. Nakita naman natin sa daming number 3 na nandito. Madaming insights and learning. So, thank you so much for sharing your expertise with us, TL Charles. And before we end, do you have any final words of wisdom sa ating mga viewers? For me, last na masasabi ko na besides yung mga kanina is in a sense, Google Ads takes time rin. Yun. So, be patient rin with the results. Yun. Don't expect, kasi like for our clients, we give them 2 to 3 months before we can really produce results. Yun. The fact na kami na agency na yun na marunong sa Google Ads, we advise that to our clients. So, sa inyo rin, be patient rin talaga na hindi agad makaka-produce ng results. Yun. Unless na talagang marunong kayo and yung product nyo sobrang ganda. So, yun. Yan. Okay, thank you for that. And may humabol si Eric Mallorca watching from Kuwait. Thank you so much for the learning daw. Pwede bang makatulong ang Google Trends when executing Google Ads? Yes, kung may trends ka na pick up quickly, yun, you can add those keywords sa Google Ads, yun. And sa Google Trends mo rin makikita kung may, like for may mga clients kami na may off-season. So pag nakita mo sa trends na bumababa na, for example, flower, after February, siguro mga rainy months, mahihina ang flower. Ganon. Yun. So titingnan mo kung sa Google Trends kung mag-i-increase ka ba ng budget o mag-decrease ka ng budget based sa trends na kung kano karami or kano kumukonti yung nag-search. Yan. Okay, so yung mga nano-nosebleed na dito na hindi ko alam ano tong Google Trends, hindi ko alam kung ano itong kung ano-anong mga sinasabi na tungkol sa Google Ad. Magandang news po yan dahil kung marami tayong hindi alam, ibig sabihin hindi rin alam ng mga ibang tao. Kaya dapat mauna tayo at una tayong dapat na matuto tungkol sa Google Ads. Yan, kaya ang question ngayon is, TL Charles, if they want to get in touch with you, paano nila kayong makokontak? Dahil feel nila is time na para matuto kami ng Google Ads. Hindi lang puro Facebook ads. You can reach us via our website, webguruinternational.com, and you can also search for my profile, Charles Christian Licop sa Facebook. Yeah. Yan. So, i-post natin. Yan. Get in touch with Sir Charles. Nakita ko na dito sa Zoom. How about sa Facebook? Paki-post naman. Yan. And is there anything you would want to promote?
As of now, if you need yung consultancy or you need someone to handle your Google Ads or you want to explore Google Ads, yun, you can reach us yun via our website or sa socials namin. Yung katulad nga ng sabi ni Mami, and yung course namin hindi pa tapos yun. So that will be launched in the future. Yun. So next month, no? Sure na. hopefully after na ng, let's try. Next month. Kasi ano na September na, a few days from now. Yeah. So, in the meantime, no, antabayanan natin yung course ni TL Charles. So, I heard about your newsletter. Would you want to announce that? Yeah, you can sign up rin sa newsletter namin if you want to get future updates. Yun. Para malaman natin kung lalabas na yung Google na course sa Google Ads. Kaya dapat mauna tayo. Kasi hindi pa alam ng maraming tao. So again, maraming salamat ulit, no, TL Charles, and it's been an honor to have you here. Ang dami naming natutunan. Nag-agree din yung ating mga nasa audience. So, I'd like to say thank you very much. Salamat sa panonood, sa lahat ng ating mga viewers, mga anak ko. Remember to sign up sa ating newsletter, sa starter kit, sa maminegosyo.com. Huwag nyo ring kakalimutan na to get in touch with my mentor, TL Charles, na sa Facebook page, no, sa Web Guru International PH. Meron din siyang LinkedIn and his offer as well. Okay. So, newsletter po ni TL Charles. Continue learning from him para hindi naman sayang. Yeah, so again, if you found this session valuable, may marami kayong natutunan, join us again, dahil on September 2, next Tuesday, September na po. Nako, tapos na yung August. So, I have another mentor. Itong mentor ko, ay mentor na talaga ang pangalan niya, si Mentor Myron Santa Ana. Ang tawag po sa kanya ay The Enter Trainer. Yan. Hindi lang siya trainer, enter trainer pa. And dahil siya ay isang training expert. Siya po ang presidente ng Philippine Association of Consultants and Trainers, of which I am a member. Kaya register early din sa Zoom, sa chat box. Yan, andyan na, no, nasa chat box. Pwede rin kayo mag-register. Ang daming register. Register para mamayang gabi, tapos register para next week. Yan. So, andyan na yung mga links? Yes. Sabi ni 7 Hosting PH, meron ba daw free course for Google Ads? Anong sagot natin dyan? Meron si Google, official from Google, meron siya. Pero always take that with a grain of salt. Kasi Google's, in a sense, wants you to spend more money with them versus getting you more sales. Ganun. So, may libre rin, may certification rin. But, yun. Don't always trust yung information na binibigay nila kasi may, in a sense, bias. Oo. Kaya si Google Ads, si Google mismo, meron siyang mga free lessons at meron pang certification. Meron pa kayong parang diploma na matatanggap. Libre lang, no? If you complete all the requirements. Kaso, syempre, ang interest niya ay gumastos ka ng mas malaki sa Google Ads. Hindi naman niya interest yung makabenta ka. Kaya, kung ano yung natutunan ninyo, balansehin ninyo with whatever it is that you will learn from TL Charles. Kaya, sign up sa kanyang newsletter. So again, maraming salamat sa lahat. Thank you very much and see you next Tuesday. And until then, keep shining and keep being business-minded, Pinoy.